Sa unang gabi ko sa bagong bahay, agad kong nadama ang kakaibang atmosfera na bumabalot dito. Isa itong lumang bahay na tila puno ng kasaysayan. Ang mga pader ay may mga bakas ng nakaraang panahon at ang mga sahig ay umuugong sa bawat yapak. Ngunit sa kabila ng lumang anyo nito, may kakaibang akit itong hindi ko maipaliwanag. Nagpasya akong manatili dito ng ilang araw habang inaayos ko ang mga dokumento ng pag-aari. Habang nag-iisa sa bahay, sinikap kong gawing komportable ang aking sarili. Naglagay ako ng mga kurtina sa bintana at naglagay ng ilang personal na gamit para bumagay sa aking estilo. Ngunit kahit gaano ko pa man subukan, hindi ko mapigilan ang malamig na hangin na tila umuungol sa tuwing binubuksan ko ang mga bintana. Isang gabi, habang ako'y nakaupo sa sala at nagbabasa ng libro, biglang nawala ang ilaw. Nababalot ng dilim ang buong paligid. Sa gitna ng katahimikan, nakarinig ako ng malulutong na tawanan. Tumindig ang mga balahibo ko. Sinubukan kong pakinggan muli, ngunit ako'y pinanawan ng lakas ng loob. Baka imahinasyon ko lang yon, sabi ko sa sarili ko. Ngunit hindi ko maalis sa isipan ang mga tinig na iyon. Sinubukan kong magpanggap na wala lang iyon at nagpatuloy sa pagbabasa. Ngunit hindi nagtagal, narinig ko ulit ang mga tawanan. Ngayon, mas malinaw at mas malapit. Tumayo ako at sinubukan kong hanapin ang pinagmumulan ng tunog. Ang dilim ay mas lalong nagbigay buhay sa bawat tunog na naririnig ko. Humakbang ako sa pasilyo at naglakad papunta sa kusina. Doon, biglang lumamig ang paligid at naramdaman ko ang presensya ng iba pang nilalang. May mga anino sa sulok ng aking mga mata. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ngunit tila may mga matang nakatitig sa akin mula sa kadiliman. Sino kayo? Tanong ko nang may panginginig sa boses. Wala akong nakuhang sagot, kundi ang mas malakas na tawa na nagpatigil sa aking paghinga. Pilit kong kinalma ang aking sarili at bumalik sa sala. Ngunit habang papalapit ako, nakita ko ang isang aninong dumaan sa bintana. Mabilis na lumipas ito, ngunit sapat na iyon para ako'y mapatigil. Hindi ko alam kung anong gagawin sa mga oras na iyon. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may sariling buhay na gumagalaw sa dilim. Nangako ako sa sarili ko na hindi ako matatakot. Ngunit habang naglalakad pabalik sa sala, naramdaman ko ang malamig na haplos sa aking balikat. Napalingon ako, ngunit walang tao. Ang mga tawanan ay nagpatuloy sa likod ng aking isipan. Tila ba may mga multo na nagmamasid sa bawat kilos ko? Sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na bumabalot sa aking damdamin. Isang pakiramdam na nais kong malaman ang kanilang kwento. Ano ang nangyari sa pamilyang ito? Bakit sila nandito pa rin? At ano ang kanilang nais iparating sa akin? Sa paglabas ng araw, napagtanto kong hindi ko kayang iwan ang bahay na ito hanggat hindi ko nalalaman ang kanilang kwento. Ngunit sa bawat pagdating ng dilim, alam kong magbabalik ang mga tawanan sa dilim at ang kanilang lihim ay patuloy na maghihintay na aking tuklasin. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na ako muling nakatulog ng mahimbing. Ang mga tawanan ay tila bumabalik-balik sa aking isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko, ako ba'y nababaliw na? Ngunit sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, may bahagi ng aking isipan na nagsasabing, dapat kong tuklasin ang pinagmumulan ng mga tinig na iyon. Isang umaga, habang nagkakape sa kusina, napansin kong may kakaibang lamig na bumalot sa aking katawan. Agad kong naramdaman na may ibang presensya sa paligid. Ang hangin ay tila bumigat at ang mga anino sa dingding ay parang gumagalaw. Nagdesisyon akong muling suriin ang bawat sulok ng bahay, umaasang makakahanap ako ng kahit anong palatandaan na magpapaliwanag sa aking nararanasan.
Nang umakyat ako sa ikalawang palapag, narinig kong muli ang tawanan. Ngayon, mas malinaw at mas malapit. Sinundan ko ang tunog, na tila nagmumula sa lumang bodega sa dulo ng pasilyo. Matagal nang hindi ginagamit ang bodegang iyon. Puno ng mga lumang gamit at alaala ng nakaraang may-ari ng bahay. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang alikabok at amoy ng lumang kahoy. Ngunit sa kabila nito, ang tawanan ay mas naging malinaw, halos parang nasa mismong loob ng kwarto. Ang bodega ay puno ng mga lumang kahon, at sa isang sulok ay may isang lumang aparador na tila nag-aanyaya sa akin na lapitan ito. Habang palapit ako sa aparador, biglang bumukas ang pinto nito. Sa loob may nakita akong mga lumang larawan ng isang pamilyang masaya. Ang mga mukha nila'y pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko sila nakita. Kasama ng mga larawan ay isang lumang diary. Kinuha ko ito at binuksan sa unang pahina. Nakalagay doon ang pangalang Maria Luisa. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ang diary ay pag-aari ng isang babae na tila puno ng ligaya ang buhay kasama ang kanyang pamilya. Ngunit habang lumalalim ang aking pagbasa, unti-unting nagbago ang tono ng kanyang mga sulat. Nagsimula siyang magsalaysay tungkol sa isang trahedya na sumapit sa kanilang pamilya. Isa-isang nagkasakit ang kanyang mga anak at sa huli, pati ang kanyang asawa ay pumanaw. Ang huli niyang sulat ay puno ng kalungkutan at pagnanasa na makasama muli ang kanyang pamilya kahit sa kabilang buhay. Nang isara ko ang diary, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat. Tila may umihip na hangin mula sa likod ng aparador. Hinawi ko ang mga nakasabit na lumang damit at tumambad sa akin ng isang lihim na pintuan. Ang pintuan ay bahagyang nakaawang at mula rito ay lumalabas ang banayad na liwanag ng kandila. Sa kabila ng kaba, binuksan ko ang pintuan at tumambad sa akin ang isang maliit na silid. Sa gitna nito ay may isang mesa na may mga kandila at larawan ng nasabing pamilya. Ang tawanan ay nagmumula sa mga larawang iyon, ngunit ngayon ay may kasama ng mga hikbi at iyak. Ang mga tinig ay tila nagmula sa mismong kaluluwa ng mga larawan, buhay na buhay at puno ng damdamin. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang mga tinig na naririnig ko ay mga alaala ng nakaraan, mga piraso ng kaligayahan at kalungkutan na naiwang nakasuksok sa mga dingding ng bahay. Ngunit sa kabila ng aking natuklasan, isang bagay ang hindi ko pa rin maipaliwanag. Bakit ako ang nakakarinig sa kanila? Habang nakatayo akong nag-iisip, biglang may nagbago sa hangin. Ang mga tinig ay unti-unting naglaho at ang malamig na dampi ng hangin ay napalitan ng init. Ngunit bago pa man ako makalabas ng silid, may narinig akong bulong mula sa likod ko. Salamat. Isang boses na puno ng pasasalamat at kapayapaan. Ngunit bago pa man ako makalabas ng bahay, isang huling tawanan ang aking narinig. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ko ang kakaibang kapanatagan. Alam kong ito na ang huling pagkakataon na maririnig ko ang mga tinig na iyon. Ngunit habang papalayo ako, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Sino ang nagbukas ng pintuan ng bodega? At doon natapos ang araw ko, puno ng pag-aalala at katanungan. Ngunit alam kong hindi ito ang katapusan ng kwento. May mga bagay pa akong dapat tuklasin sa lumang bahay na ito. Mga lihim na naghihintay na matuklasan. Pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip at walang tigil na pag-aalala, napagdesisyonan kong kailangan kong malaman kung ano ang totoong nangyayari sa aking bahay. Hindi na sapat ang magtago sa ilalim ng kumot o magkunwaring walang naririnig. Kung may mga multungang nananatili rito, kailangan kong harapin ang katotohanan. Isang gabi, habang ang ulan ay malakas na bumubuhos sa labas at ang hangin ay tila humahagupit sa mga bintana,
Nagpasya akong bumangon mula sa kama. May dala akong maliit na flashlight at isang lumang cassette recorder na nakuha ko mula sa lumang aparador sa attic. Bagamat lipas na ang teknolohiya, ito lamang ang meron ako at umaasa akong maaaring makatulong ito sa pagkuha ng mga tunog na hindi ko kayang ipaliwanag. Lumabas ako ng kwarto. Ang mga hakbang ko ay maingat at mahihinay. Sa bawat hakbang ay tila may bumubulong sa akin na bumalik na lang sa kama. Ngunit pinilit kong balewalain ito. Ang mga hagdan ay tila mas maiksi kaysa dati o marahil dahil sa takot kaya't mabilis akong nakababa sa sala. Napansin kong mas malamig sa sala kumpara sa iba pang bahagi ng bahay. Ang mga kurtina ay marahang umiindayog kahit wala namang hangin. Naupo ako sa sofa at inilagay ang recorder sa lamisita sa harapan ko. Kinuha ko ang isang malalim na hininga at pinindot ang record button. Narito ako, bulong ko, bagamat nanginginig ang boses. Kung may naririto, gusto ko lang malaman. Bakit? Anong kailangan ninyo? Ilang minuto ang lumipas at tila walang nangyayari. Pakiramdam ko'y pinagtatawanan ako ng sarili kong takot. Ngunit bigla, narinig ko ang mahihinang yabag mula sa itaas. Ang mga yabag na iyon ay hindi ordinaryo. May bigat at ritmo na tila isang pamilyang sama-samang naglalakad. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kisame. Sinusubukang sundan ang tunog. Maya-maya'y narinig ko ang isang malutong na tawanan. Ang parehong tawanan na narinig ko noong una akong makarinig ng mga tunog. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw, mas malapit. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok habang ang mga mata ko'y pilit na hinahanap ang pinagmumulan ng tunog. Bigla kong naramdaman ang lamig sa tabi ko. Para bang may isang presensyang dumaan. Nilingon ko ang kanan ko at sa gilid ng aking paningin, may nakita akong anino ng isang batang babae. Hindi ko kayang gumalaw. Ang katawan ko'y tila napako sa kinatatayuan ko. Ngunit sa isang iglap, nawala rin ito. Nagpatuloy ang tawanan, ngunit ngayon ay tila nagmumula sa iba't ibang panig ng bahay. Para bang may mga naglalarong bata sa loob ng dingding. Ang mga boses ay nagsimulang mag-usap, ngunit hindi ko maintindihan ang sinasabi. Tumutunog ang recorder, ngunit hindi ko magawang pakinggan ito sa takot na baka mas malinaw ang mga boses doon. Sa gitna ng kaguluhang ito, biglang may nagbukas na pinto. Ang pinto ng basement. Sa kabila ng takot, may kung anong puwersang nagtulak sa akin papunta roon. Bitbit ang flashlight, dahan-dahan akong lumapit. Bawat hakbang ay parang may kuryenteng dumadaloy sa katawan ko. Habang bumababa ako sa mga hagdan ng basement, mas lumilinaw ang mga tawanan. Umalingaw-ngaw ito sa loob ng maliit na espasyo. Ang sahig ng basement ay malamig at basa, tila ba may tubig na tumutulo mula sa kung saan. Sa gitna ng dilim, may nakita akong lumang kahoy na lamesa. Sa ibabaw nito ay may nakalatag na mga larawan. Ang mga mukha ng isang pamilyang nag-aakapan, masaya at puno ng buhay. Isa-isa ko silang tiningnan at doon ko napagtanto, ito ang pamilyang nanirahan sa bahay na ito bago pa man ako lumipat. Ang parehong pamilyang sinabi ng mga kapitbahay na namatay sa isang trahedya, maraming taon na ang nakakaraan. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay nang makilala ko ang isang batang babae sa litrato. Ang parehong batang babae na nakita kong anino lamang kanina. Biglang nagdilim ang paligid at ang flashlight ko ay nag-flash ng kusa. Tila ba may gustong ipakita sa akin. Sa bawat pag-flash ng ilaw ay may mga aninong lumilitaw. Ang pamilya sa larawan. Nakatayo sa harap ko, nakangiti. Ikaw ang pumili, sabi ng isang boses mula sa kawalan. Ikaw ang pumili. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito. Pumili ng ano? At bakit ako? Bago pa man ako makapag-isip ng maayos, biglang may naramdaman akong malamig na kamay sa balikat ko.
Lumingon ako at nakita ko ang batang babae. Nakatingin sa akin na may mga matang tila puno ng kalungkutan. Ikaw ang pumili, ulit niya. Sa isang iglap nawala ang lahat ng anino at bumalik ang katahimikan sa paligid. Naiwan akong nag-iisa sa basement, nanginginig at puno ng tanong. Ano ang ibig nilang sabihin? Ano ang pinili ko? At sa anong paraan ko maitatama ang kanilang pagkamatay? Sa gitna ng aking pag-iisip, isa lang ang sigurado ako. Hindi pa tapos ang lahat ng ito. Matapos ang ilang araw ng walang tigil na pag-iisip, bumalik ako sa lumang bahay ng lola ko. Ang bahay na ito ay puno ng alaala, ngunit sa mga nakaraang araw, tila isa itong kahon na puno ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ang mga tawa na naririnig ko sa dilim ay naging mas malakas, mas malinaw, at mas nakakakilabot. Alam kong kailangan kong tuklasin ang pinagmulan nito, hindi lamang para sa aking kapayapaan, kundi para sa kanilang katahimikan. Nagsimula ang lahat 1 linggo na ang nakalipas. Gabi-gabi, habang tahimik akong nanonood ng telebisyon o nagbabasa ng libro, maririnig ko ang mga mahihinang tawanan, tila mga alingawngaw ng nakaraan. Sinasabi ko sa sarili ko na bunga lamang ito ng aking imahinasyon, ngunit hindi ko maikakaila ang malamig na pakiramdam na bumabalot sa akin tuwing maririnig ko ito. Isang gabi, sinubukan kong sundan ang tunog at natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng lumang aparador sa kwartong hindi ko madalas binubuksan. Nang buksan ko ang aparador, isang malamig na hangin ang bumalot sa akin. Sa loob may isang lumang kahon na puno ng mga gamit na tila pag-aari ng isang pamilya. May mga lumang litrato, may ilang piraso ng damit, at isang diary na tila pag-aari ng batang babae. Sinimulan kong basahin ang diary at doon ko nalaman ang kwento ng pamilyang minsang nanirahan dito. Ang pamilyang ito ay masaya, ngunit isang trahedya ang naganap na nagdulot ng kanilang kamatayan. Isang sunog ang tumupok sa kanilang bahay at lahat sila ay nasawi. Ngunit bago ang trahedya, tila may nangyaring hindi pangkaraniwan. Sa diary, nabanggit ng batang babae ang tungkol sa isang matandang lalaking palaging nakamasid sa kanila mula sa dilim. Isang lalaki na palaging nakangiti, ngunit may mga matang puno ng lagim. Habang patuloy kong binabasa ang diary, unti-unting nagiging malinaw ang mga bagay. Ang mga tawa sa dilim, ang malamig na hangin, ang pakiramdam ng hindi nag-iisa. Lahat ng ito ay tila bahagi ng kwento ng pamilyang ito. Ngunit sino ang matandang lalaki? At bakit tila siya ang dahilan ng kanilang kamatayan? Isang gabi, habang nagmumuni-muni ako sa sala, narinig ko ulit ang mga tawa. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang boses na tila bumubulong sa akin. Tulungan mo kami. Paulit-ulit itong sinasabi, habang ang mga tawa ay nagiging mas malakas at mas nakakatakot. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagbukas ang pinto ng sala at pumasok ang malamig na hangin. Sa loob ng hangin, may nakita akong mga aninong gumagalaw, mga aninong hugis tao, ngunit walang mukha. Ang mga aninong ito ay tila naglalaro, nagtatakbuhan, at nagtatawanan. Ngunit sa likod ng kanilang kasiyahan ay may bahid ng kalungkutan. Naramdaman ko ang takot, ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong harapin ito. Lumapit ako sa mga anino, at sa bawat hakbang, naramdaman ko ang kanilang pighati. Ano ang kailangan ko gawin? Tanong ko, inaasahan na may sasagot. Biglang nagbago ang paligid. Nawala ang bahay ng lola ko at napalitan ito ng isang lumang bahay na puno ng sigla. Naroon ang pamilyang nasa litrato, masaya, nagtatawanan, at tila hindi alintana ang panganib na paparating. Ngunit sa isang sulok ng silid, nakita ko ang matandang lalaki. Nakatingin siya sa akin at sa kanyang mga mata.
ay naroon ang kasagutan sa lahat ng tanong ko. Lumapit siya sa akin at sa kanyang bulong, narinig ko ang katotohanan. Hindi ko sinasadya, sabi niya. Gusto ko lang makibahagi sa kanilang kasiyahan, ngunit ako'y isang sumpa. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kalungkutan. Isa siyang kaluluwang hindi matahimik, naglalakbay sa dilim, nagdadala ng trahedya sa bawat tahanang kanyang pinapasok. Biglang bumalik ang lahat sa dati. Nasa sala ulit ako ng bahay ng lola ko, ngunit alam kong hindi na ito magiging katulad ng dati. Alam ko na ang kwento ng mga tawa sa dilim, at alam kong kailangan kong gumawa ng paraan para mabigyan ng katahimikan ang mga kaluluwang ito. Ngunit paano? Paano ko mapapahinga ang mga kaluluwang ito na matagal nang nagdurusa? Sa aking pag-iisip, narinig ko ang isang huling bulong mula sa dilim. May paraan, ngunit kailangan mong magsakripisyo. At sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang tunay na hamon ay hindi ang takot, kundi ang handang pagharap sa hindi maiiwasang kapalaran. Ngunit bago ko pa man maisip kung ano ang aking gagawin, biglang nagdilim ang paligid at naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa akin. Hinahatak ako pabalik sa kadiliman. At doon nagtapos ang gabi. Ngunit nagsimula ang isang bagong kabanata ng aking pakikipagsapalaran sa mga anino ng nakaraan. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi na akong hindi makatulog ng maayos. Ang mga tawanan sa dilim ay tila naging bahagi na ng aking gabi. At sa bawat pagsapit ng dilim, para akong kinakain ng takot at pag-aalala. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi ng aking kalooban na tila hinihila pa rin ako patungo sa misteryo ng mga tinig na iyon. Sino sila? Ano ang nais nilang iparating sa akin? Isang gabi, nagdesisyon akong hindi na lang basta-basta maghintay at manghula. Kailangan kong malaman kung ano o sino ang nasa likod ng mga tawanan na iyon. Kaya't nag-armas ako ng lakas ng loob at isang maliit na flashlight, handang harapin ang anumang puwersang naghihintay sa akin. Habang pababa ako sa hagdan, ang mga yabag ko'y nag-echo sa katahimikan ng bahay. Sa bawat hakbang, lumalakas ang tibok ng puso ko, tila ba kumakatok sa pinto ng isang bagong mundo. Nang makarating ako sa sala, ang mga tawanan ay tila mas naging malakas at mas malinaw. Ngunit sa kabila ng kanilang ingay, hindi ko pa rin mawari kung saan ito nagmumula. Bigla kong naalala ang lumang kwento ng aking lola tungkol sa pamilyang minsang nanirahan sa bahay na ito. Isang masayang pamilya, sabi niya, ina, ama at 2 anak. Ngunit sa isang gabing puno ng unos, isang trahedya ang naganap. Nasunog ang bahay habang natutulog ang pamilya. Wala sa kanila ang nakaligtas. Matagal nang lumipas ang kwento, ngunit ang kanilang alaala ay nanatili sa mga pader ng bahay na ito. Naglakad ako patungo sa lumang kwarto sa likod ng bahay na dati kong iniiwasan. Ang kwarto ay puno ng alikabok at mga gamit na tila hindi na ginagalaw sa napakahabang panahon. Sa kabila ng dilim, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila nagmumula sa ibang mundo. Ang mga tawanan ay tila nanggagaling sa mismong kwartong ito. Sa isang sulok ng kwarto, may nakita akong lumang salamin. Ang paligid nito ay puno ng alikabok, ngunit ang mismong salamin ay malinis, na parang bagong punas lamang. Nagtataka, lumapit ako rito at tinitigan ang aking refleksyon. Ngunit sa halip na makita ang sarili kong anyo, ibang mukha ang bumungad sa akin. Ang mukha ng isang batang babae na nakangiti. Napatigil ako, hindi makapaniwala sa aking nakita. Sinubukan kong ikurap ang aking mga mata, ngunit ang mukha ng batang babae ay nanatili. At sa likod niya, unti-unting lumitaw ang imahe ng isang buong pamilya. Ang pamilya mula sa kwento ng aking lola. Nakangiti rin sila,
Parang inaanyayahan akong sumali sa kanilang tawanan. Biglang nagbago ang lahat. Ang mga ngiti nila ay naging hilakbot. At ang kanilang mga mata ay parang nanunumbat. Isang malakas na hangin ang bumalot sa akin. At tila ba may malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at napasigaw ako sa takot. Ngunit sa halip na matakot o tumakbo, naramdaman kong may ibang puwersa na parang nagtutulak sa akin na manatili. May bahagi ng aking kalooban na nagsasabing, kailangan kong malaman ang kanilang kwento. Kailangan kong malaman kung bakit sila naririto pa rin. At doon ko napagtanto ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang mga multo ng pamilyang ito ay hindi nandito upang takutin ako. Sila ay nandito upang magpaalam. Nabigo sila noong una, ngunit ngayon, binibigyan nila ako ng pagkakataong tapusin ang kanilang hindi natapos na kwento. Sa huling sandali bago mawala ang kanilang anyo sa salamin, nakita ko silang nagkakapit-bisig. At sa kanilang mga mata ay nakita ko ang kapayapaan. Isang malamig na hangin ang dumaan. At sa pagkakataong iyon, alam kong hindi na nila kailangan pang magtagal dito. Ngunit bago sila tuluyang maglaho, may naramdaman akong kakaiba sa ilalim ng salamin. Isang maliit na kahon na tila ba naghihintay na mabuksan. Dahan-dahan ko itong binuksan at sa loob ay may lumang litrato. Ang litrato ng pamilyang iyon, masaya at buo. Habang hawak ko ang litrato, naramdaman kong parang may bumabalot na init sa paligid ko, isang init na nagmumula sa kanilang mga ngiti. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na sila muli pang magpaparamdam. Ngunit sa isang iglap, may nakita akong anino sa likod ko. Agad akong lumingon, ngunit wala naman akong nakita. Nang bumalik ako sa pagtingin sa salamin, wala na doon ang anino. Subalit sa gilid ng aking mata, may nakita akong kumikislap na liwanag sa labas ng bintana. Isang liwanag na tila ba nag-aanyaya. Ngunit bago ko pa man ito masiyasat, isang malamig na pulong ang narinig ko. Hindi pa tapos ang kwento. Mula nang marinig ko ang tawanan sa likod ng lumang bahay na ito, hindi na ako mapalagay. Ako'y nag-iisa lamang dito, sa lugar na tila pinanawan na ng panahon at alaala. Ang mga dingding ay puno ng agiw at mga larawan ng pamilyang di ko kilala. Ngunit sa bawat hakbang ko sa lumang sahig na kahoy, dama ko ang bigat ng kanilang presensya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, may bahagi sa akin na naakit na tuklasin ang kanilang kwento. Sino sila? Bakit naririto pa rin sila? Tila hindi matanggal sa mundong ito. Minsang umupo ako sa lumang sofa sa sala at doon ko naramdaman ang biglang paglamig ng paligid. Sa mga oras na iyon, narinig ko na naman ang mga tawa, mga halakhak na puno ng saya, ngunit sa pandinig ko'y parang may kirot ng kalungkutan. Idinilat ko ang aking mga mata, umaasang makita ang kanilang mga anino. Ngunit wala akong nasilayan, kundi ang manipis na ulap ng alikabok na sumasayaw sa liwanag ng buwan na sumisilip sa sirang bintana. Noon ko napagtanto na ang mga tawang iyon ay tila nagmumula sa iba't ibang bahagi ng bahay. Para bang isang pamilyang nagkakatuwaan lamang sa hapagkainan. Ngunit alam kong imposibleng may ibang tao rito maliban sa akin. Nagpasya akong sundan ang mga tawanan. Mula sa sala, dahan-dahan akong naglakad patungo sa kusina. Bawat hakbang ay tila may kasamang hikbi ng mga kahoy na sahig. Sa kusina, naroon ang lamesa na puno ng alikabok at mga gamit na hindi na nag-alaw sa mahabang panahon. Bigla kong naisip ang isang bagay na hindi ko napansin dati. Isang lumang album na nakapatong sa isang sulok. Binuksan ko ito at nakita ang mga larawang nakapaskil. Isang pamilyang tila masaya, isang ama, ina, at 3 anak. Ang kanilang mga ngiti ay tila buhay na buhay
Ngunit may isang bagay sa kanilang mga mata na tila nagpapahiwatig ng isang lihim na hindi kayang ikwento ng mga larawan. Patuloy kong binuklat ang album nang makarinig ako ng isa pang pagbagsak mula sa itaas. Sa pagkakataong ito, tila bangungot na akong hinila ng aking mga paa, paakyat sa ikalawang palapag. Kailangan kong malaman kung ano ito. Ang hagdan ay tila walang katapusang paglalakbay, na bawat hakbang ay may dalang takot at kaba. Pagdating ko sa itaas, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Ang pintuan ng isang silid ay bahagyang nakabukas. Sa loob nakasilip ang liwanag ng buwan at naroon ang mga anino na tila naglalaro sa dingding. Marahan kong itinulak ang pinto at pumasok. Sa gitna ng silid, may isang bilog na mesa na napapalibutan ng mga upuan. Sa ibabaw nito, may mga laruang kahoy at mga manika. At saka ko narinig ang mga boses. Hindi na lamang mga tawa, kundi mga salitang mahihinang bumubulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila, ngunit ang tono ay puno ng saya. Para bang may isang pagtitipon na nagaganap sa aking harapan na hindi ko makita. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga boses ay tila nawala at sa kanilang pagkawala, isang malamig na hangin ang dumaloy sa silid. Naramdaman ko ang panginginig ng aking buong katawan. Sa gilid ng aking paningin, may gumalaw. Isang anino na tila lumapit sa akin. Napapikit ako sa takot at nang dumilat, nakita ko ang isang batang babae. Nakatitig sa akin mula sa kabilang dulo ng mesa. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lungkot. Hindi siya nagtagal. Sa isang iglap, naglaho siya na parang bula. Ngunit bago siya nawala, may isa siyang iniwang bulong na hindi ko malilimutan. Tulungan mo kami. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umuulit sa aking isipan. Sino ang batang iyon? Ano ang ibig niyang sabihin? Ang lahat ng ito ay nag-iwan ng mas marami pang tanong kaysa sagot. At sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong malaman ang kanilang kwento. Ngunit paano ko sila matutulungan kung hindi ko alam kung saan magsisimula? Habang bumabalik ako sa aking silid na puno ng pag-aalala, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita dati. Isang sulat na nakasulat sa alikabok sa ibabaw ng lamesa. Buksan mo ang pinto sa ilalim ng hagdan. Ang mensaheng ito ay tila isang panibagong pahiwatig, isang pagkakataon upang matuklasan ang kanilang lihim. Ngunit sa pag-iisip ko sa pinto sa ilalim ng hagdan, isang takot ang bumalot sa akin. Ano ang naghihintay sa akin doon? Sa kabila ng lahat, alam kong wala na akong atrasan. Kailangang malaman ko ang katotohanan, kahit na ito'y magdala sa akin sa mas malalim pang dilim. Sa gabing iyon, naghanda ako. Hinarap ang takot at nagpasya. Bukas, haharapin ko ang pinto at ang misteryong bumabalot sa lumang bahay na ito. Ngunit sa ngayon, kailangan kong magpahinga. Habang ang mga tawa at bulong ay patuloy na naglalakbay sa hangin ng dilim. Ang gabi ay tila walang katapusan, at ang dilim ay umiikot sa bawat sulok ng bahay na tila isang makapal na ulap na bumabalot sa akin. Ang oras ay gumagapang sa mabagal na ritmo, at ang bawat tunog ay tila isang patak ng ulan sa katahimikan ng gabi. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang mga tawanan, tila isang sirang plaka na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Sinasanay ko na ang aking sarili sa mga tunog. Ngunit sa tuwing naririnig ko ang mga ito, may kakaibang kirot na bumabalot sa akin. Ang mga tawanan ay tila naglalakad sa manipis na linya sa pagitan ng realidad at ng kung anumang hindi ko maipaliwanag. Sa kabila ng takot, naroon ang isang bahagi ng aking kalooban na nagtutulak sa akin na tuklasin pa ang kababalaghang ito. Isang gabi, habang ako'y nagbabasa sa lumang sala, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa bintana. Ang mga tawanan ay naging mas malakas, mas malapit.
Pakiramdam ko ay hindi na lamang simpleng tunog ang mga ito, kundi tila may mga presensya na nagmamasid sa akin mula sa dilim. Huminga ako ng malalim, pilit ipinapakalma ang sarili. Ikaw lang ito. Wala kang dapat ikatakot. Paulit-ulit kong bulong sa sarili. Pero ang isang bahagi ng akin ay hindi kumbinsido. Habang ako'y nakaupo, biglang may lumang radyo na nakatago sa isang sulok ng sala ang biglang nagbukas. Isang lumang musika ang tumugtog, isang awiting hindi ko mawari kung saan ko una itong narinig. Ang musika ay tila nagmula sa ibang dimensyon, kasabay ng mga tawanan na ngayon ay may kasamang mga bulong. Ang mga bulong na iyon ay tila mga kutsarang kumakaskas sa malamig na bakal at sa bawat bulong ay parang sinasabi nito ang aking pangalan. Ano ba ito? Bulong ko sa sarili habang ako'y dahan-dahang lumapit sa radyo. Ang aking puso ay pumipintig ng mabilis at ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinipo ko ang radyo upang patayin ito. Ngunit bago ko pa man magalaw ang dial, isang malamig na kamay ang biglang pumigil sa akin. Napatili ako at napaatras. Ang aking mga mata ay nakatuon sa kawalan. Ngunit sa paglingon ko, wala akong nakita, kundi ang malamig na kapaligiran ng aking sala. Ang aking hininga ay bumilis at ako'y napaluhod sa harap ng radyo habang patuloy na umaandar ang musika. Sa gitna ng aking pagkataranta, biglang may pamilyar na boses na nagmula sa kung saan. "Tulungan mo kami," sabi nito, puno ng pagmamakaawa at hinagpis. Ang boses ay tila dumaan sa isang mahabang lagusan bago makarating sa akin, puno ng kalungkutan at pangungulila. Biglang nagbago ang lahat ng bagay. Ang paligid ay tila umaaligid. Nagbabago ang anyo. Ang mga pader ng bahay ay tila naging malabo, parang isang alaala na unti-unting nawawala. Biglang nagliwanag ang paligid, at sa isang iglap, ako'y nakatayo sa gitna ng isang lumang bahay na puno ng buhay. Naroon ang isang pamilya, masaya at nagtatawanan. Pero sa kabila ng kasiyahan ay naroon ang isang malalim na lungkot sa kanilang mga mata. Ang babaeng nakatayo sa gitna ay tila ako, ngunit hindi ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at ang kanyang mga kamay ay nakabigkis sa kanyang dibdib. "Tulungan mo kami," muli niyang sinabi, at sa puntong iyon ay naintindihan ko ang lahat. Ang mga tawanan, ang mga bulong, ang musika. Lahat ng ito ay mga piraso ng nakaraan na pilit na kumakawala sa kanilang pagkakagapos sa panahon. Ano ang kailangan ko gawin? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa halo ng takot at awa. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang lahat ay biglang naglaho. Ako'y bumalik sa aking sala, ang radyo ay tahimik na muli, at ang mga tawanan ay nawala na parang bula. Ang lahat ay tila panaginip lamang, ngunit ang lamig ng kanyang kamay ay nanatili pa rin sa aking balat. Isang patunay na ang lahat ng ito ay totoo. Sa gabing iyon, habang ako'y nakahiga sa aking kama, isang di inaasahang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Sa kabila ng lahat ng nangyari, naroon ang isang kakaibang katiyakan na hindi na ako nag-iisa. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, naroon pa rin ang mga tanong na walang kasagutan. At sa puso ko ay nararamdaman ko na ang kwento ay malayo pa sa katapusan. At sa dilim ng gabing iyon, narinig ko ang huling tawanan. Ngunit sa pagkakataong ito, ito'y puno ng pag-asa, kasabay ng isang bulong na nagtatanong. "Handa ka na ba para sa susunod?" Malamig ang simoy ng hangin sa gabing iyon, at naramdaman ko ang bigat ng paligid habang ako'y nakahiga sa aking kama. Ang bawat kaluskos, bawat anino, tila ba may matang nagmamasid. Ang katahimikan ng bahay ay nagbigay daan sa isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na parang may ibang presensya sa paligid. Ang alaala ng mga nakaraang gabi, kung saan naririnig ko ang tawanan sa dilim
ay muling bumalik sa aking isipan. Hindi ko na matandaan kung ilang gabi ko nang naririnig ang mga iyon. Ngunit alam kong hindi ito bunga lamang ng aking imahinasyon. May mga sandali pa nga na tila ba may mga aninong dumadaan sa gilid ng aking mga mata. Ngunit sa tuwing lilingon ako, wala naman akong makitang kakaiba. Ang bahay na ito, na minana ko pa mula sa aking mga lolo't lola, ay tila may itinatagong lihim na pilit na nagbubunyag ng sarili. Nang gabing iyon, nagpasya akong muling maglakad sa paligid ng bahay. Kailangan kong malaman kung ano ang pinagmumulan ng kababalaghang ito. Sa bawat yapak ko sa sahig, ang lumang kahoy ay nag-ingay na parang mga bulong ng nakaraan. Ang mga dingding ay puno ng lumang litrato ng aking pamilya, na para bang mga saksi sa lahat ng nangyari sa bahay na ito. Nang makarating ako sa sala, muli kong narinig ang mga tawa. Ang mga ito'y mas malakas, mas malinaw, parang mga bata na masayang naglalaro. Ang kilabot ay gumapang sa aking katawan, ngunit pinilit kong magpakatatag. Dahan-dahan akong lumapit sa pinagmumulan ng ingay, at ang bawat hakbang ay tila ba nagpapalapit sa akin sa isang katotohanan na hindi ko pa handang harapin. Sa sulok ng sala, may nakita akong isang lumang pinto na dati hindi ko napapansin. Para bang ito'y biglang lumitaw mula sa kawalan. Ang pinto ay gawa sa kahoy na tila ba kinain na ng panahon. Ang aking puso ay kumabog ng malakas habang dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa likod nito, isang madilim na pasilyo ang bumungad. Ang lamig ay mas tumindi habang unti-unti kong iniusad ang aking mga paa papasok sa kadiliman. Ang mga tawa'y nagpatuloy, mas malapit, mas totoo. Sa dulo ng pasilyo, may nakita akong isang pinto na bahagyang nakabukas, at mula rito'y nagmumula ang liwanag ng kandila. Pagdating ko sa pinto, sumilip ako sa siwang nito. Ang nakita ko ay isang eksena na hindi ko inaasahan. Isang pamilyar na sala, ngunit puno ng tao. Mga taong hindi ko kilala. Ngunit damang-dama ko ang kanilang presensya. Sila'y nakasuot ng mga damit na tila mula pa sa ibang panahon. Ang mga mukha nila'y masaya, nagbibiruan, nagtatawanan. Sa gitna ng lahat ng ito, may nakita akong isang batang babae na parang ako ang kanyang kahawig. Ang kanyang mga matay puno ng kaligayahan habang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman, ngunit alam kong may koneksyon kami. Biglang tumigil ang lahat. Ang mga tao sa kwarto'y nag-iba ang ekspresyon, at ang kanilang mga matay sabay-sabay na tumingin sa akin. "Bumalik ka na," ang sabi ng matandang babae na nakaupo malapit sa bata. Ang kanyang tinig ay puno ng awa at pagmamahal, ngunit may halong babala. Hindi ko maintindihan ang kanyang ibig sabihin. Ngunit bago pa man ako makapagtanong, ang eksena'y unti-unting naglaho. Ang dating puno ng tao ay ngayon isang lumang sala na lamang. Walang laman, walang buhay. Habang naglalakad pabalik sa aking kwarto, pilit kong iniintindi ang aking nasaksihan. Ang pamilyang iyon, ang batang babae. Sino sila? At ano ang kanilang koneksyon sa akin? Sa mga oras na iyon, parang may nagising na bahagi ng aking alaala. Isang bahagi na matagal nang nakatago. Pagdating sa aking kwarto, napansin kong may isang lumang litrato sa aking kama. Hindi ko matandaan kung paano ito napunta roon. Sa litrato, nakita ko ang aking sarili, ngunit hindi sa kasalukuyan. Ito ay larawan ng batang babaeng nakita ko sa sala. Ang batang babae na kahawig ko. Sa kanyang tabi ay ang aking mga lolo't lola, kasama ang iba pang mga tao na nakita ko sa lumang sala. Ang larawan ay may nakasulat sa likod. Pamilya ay hindi nawawala, laging naririto. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang init sa aking puso. Ngunit kasabay nito'y ang pag-usbong ng mas maraming tanong.
Isang malakas na ihip ng hangin ang pumasok sa bintana at sa isang iglap, narinig kong muli ang tawanan sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong bulong na tila nagsasabing, "Bumalik ka na." Sino nga ba ang tunay na ako? At ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Ang mga tanong na ito ang patuloy na bumabagabag sa aking isipan habang unti-unti akong nilalamon ng dilim ng aking kwarto. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang kwento ng pamilyang ito ay malapit ko nang matuklasan. Nang buksan ko ang pinto ng silid, isang malamig na simoy ng hangin ang bumalot sa akin. Sa kabila ng dilim, tila may kumakaluskos sa sahig na gawa sa kahoy. Isang malakas na kabog ang bumalot sa dibdib ko, na parang may isang bagay na hindi ko maipaliwanag na umaaligid sa akin. Ilang hakbang pa lang ang naitutuloy ko nang maramdaman kong may mga matang nakamasid mula sa dilim. "May tao ba rito?" tanong ko. Pilit na itinatago ang panginginig sa boses ko habang ang liwanag ng aking daladalang flashlight ay pilit na inaarok ang mga sulok ng silid. Walang sumagot. Tanging echo ng boses ko ang bumulong pabalik sa akin. Ngunit naroon pa rin ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa, na may mga matang nag-aabang sa bawat kilos ko. Nagpatuloy ako sa pag-usad. Hinahagod ng liwanag ang bawat sulok at bawat piraso ng lumang kasangkapan na natatakpan ng makapal na alikabok. Hanggang sa napansin ko ang isang lumang piano sa gilid ng silid. Isang pamilyar na lamig ang bumalot sa akin. Para bang narinig ko na ang piano na ito sa mga alaala ng nakaraan. Lumapit ako at binuksan ang takip ng piano. Sa pagdampi ng aking mga daliri sa mga tipa, isang malamig na simoy ng hangin ang umihip. At sa isang iglap, narinig ko ang isang mahina at malungkot na tugtugin na tila ba nanggagaling mula sa ibang dimensyon. Napaatras ako. Ang puso ko'y tila gusto ng kumawala sa dibdib sa lakas ng kabog nito. Tila ba ang bawat nota ay may dalang alaala ng mga nakalipas na buhay, ng mga tinig na hindi ko mawari, pero hindi rin naman maalis sa isip ko. At doon ko siya nakita, ang anino ng isang babae sa gilid ng silid. Nakatayo at nakatingin sa akin. Tila ba siya'y isang holograma, isang imahe, mula sa nakaraan na bumabalik para magbigay ng babala o mensahe. "Ikaw ba ang naririnig kong tumatawa sa dilim?" tanong ko, kahit alam kong walang kasiguraduhan kung sasagot siya o hindi. Hindi siya umimik, pero alam kong siya ngayon. Alam kong siya ang naririnig ko tuwing mag-isa ako sa bahay na ito. At sa isang iglap, ang mga anino sa paligid ay nagsimulang gumalaw. Mga aninong tila balot ng kalungkutan, na parang mga kaluluwang naipit sa pagitan ng dalawang mundo. Lumapit sila sa akin at sa gitna ng kanilang mga bulong ay naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na pagnanasa. Isang pagnanasa na makalaya, na makawala sa kanilang kinalalagyan. "Anong kailangan niyo sa akin?" tanong ko, habang ang mga mata ng anino ng babae ay nanatiling nakatingin sa akin, puno ng pighati at pangungulila. At sa kanyang mga mata, doon ko naintindihan ang kanilang kwento. Isang pamilyang namatay sa isang sunog na sumiklab sa bahay na ito maraming taon na ang nakalipas. Isang trahedyang nag-iwan ng marka hindi lamang sa kanilang mga katawan, kundi pati na rin sa kanilang mga kaluluwa. Ngunit may isang detalye na lumutang mula sa kanilang alaala na nagpatayo ng balahibo ko. Ang sunog na sumiklab ay hindi isang aksidente. Isa itong planadong insidente, isang pagtatangka na burahin ang kanilang presensya mula sa kasaysayan ng bahay na ito. At ang pinakamasaklap, ang may kagagawan nito ay walang iba, kundi ang taong una kong pinagkatiwalaan sa bayang ito. Ang matagal ko nang kakilala at itinuturing na kaibigan. Ang katotohanang iyon ay parang isang malamig na palad na pumipiga sa puso ko.
Paano ko siya hihinga ng tulong kung siya mismo ang may kagagawan ng lahat ng ito? At paano ko pa siya mahaharap sa mga susunod na araw? Malaman lang na siya ang nagdala ng kapahamakan sa pamilyang ito. Habang naguguluhan sa mga bagong tuklas na ito, isang malakas na tunog ang pumukaw sa akin mula sa aking pag-iisip. Ang tunog ng mga yapak na papalapit sa silid at sa isang kisap mata. Ang mga anino ay naglaho. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng dilim. Tumakbo ako palabas at sa paglingon ko, nakita ko ang aninong babae na nakatayo pa rin sa silid. Ang kanyang matay puno ng pakiusap na ipagpatuloy ang kanilang kwento. Nahanapin ang hustisya para sa kanilang pagkamatay. Ngunit bago ko pa man maisip kung ano ang susunod kong gagawin, isang boses mula sa labas ng silid ang narinig ko. "Narito ka pala," sabi ng boses na puno ng pagkukunwari sa kabaitan. Ang boses ng taong pinagkakatiwalaan ko. Ang taong sa kabila ng lahat ay tila ba may mas malalim pang lihim na itinatago. At sa sandaling iyon, alam kong ang kwentong ito ay hindi pa nagtatapos. Sa halip, ito ay nagsisimula pa lamang. Habang nakaupo ako sa lumang sopa at nakatitig sa mga anino ng mga puno sa labas ng bintana, hindi ko maiwasang maalala ang mga nakaraang araw na puno ng kababalaghan at takot. Ang bahay na ito, na dati tila ordinaryo lamang, ay puno pala ng mga lihim na nagkukubli sa dilim. Ang mga tawanan na aking naririnig tuwing gabi. Ang mga bulong na tila sumasayaw sa hangin. Lahat ng ito'y nagbigay sa akin ng kaba at kakaibang takot. Subalit, sa kabila ng lahat, hindi ko maitanggi ang hatak ng kuryosidad. Ano nga ba ang naririnig ko tuwing gabi? Sino ang mga tinig na iyon? At bakit ako? Sa aking pag-iisa, sinubukan kong ilarawan ang mga boses sa aking isipan. Ang mga ito'y hindi nakakatakot sa umpisa, ngunit habang tumatagal, nagiging mas malinaw ang kanilang mga mensahe. Tila may mga pangyayari o alaala silang nais iparating. Gabi-gabi, sa tuwing maririnig ko ang mga tawanan, ay parang may humihila sa akin upang sumilip sa dilim. At tuwing ginagawa ko ito, mas lalo akong nalulunod sa mga anino ng nakaraan na tila ba nagising sa aking presensya. Ang mga boses ay hindi nag-iisa. May kasama itong mga imaheng bumabalot sa akin, mga mukha ng pamilyang dati dito na nirahan. Isang pamilya na, ayon sa mga kwento ng mga kapitbahay, ay matagal nang patay. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan, narinig ko muli ang mga tawanan. Ngunit ngayon, may kasama itong musika, isang lumang awit na tila nagmumula sa isang gramopono. Ang kanyang melodiya ay pamilyar, ngunit hindi ko maalala kung saan ko ito narinig. Bumangon ako mula sa aking kinauupuan at sinundan ng tunog. Ang aking puso ay kumakabog sa kaba, ngunit ang aking mga paay tila may sariling isip na patungo sa direksyon ng musika. Naglakad ako papunta sa lumang silid sa itaas ng bahay, isang lugar na bihira kong pasukin. Habang naglalakad, ang mga tawanan ay naging mas malakas, mas nakakatakot. Ngunit sa kabila nito, may bahagi sa akin na tila ba hinihila pa rin papunta sa kanila. Pagdating ko sa tuktok ng hagdan, natigilan ako. Ang pintuan ng silid ay bahagyang nakabukas, at mula roon ay nagmumula ang malamig na hangin. Lumapit ako at dahan-dahang itinulak ang pinto. Ang silid ay puno ng mga lumang kasangkapan, mga alaala ng nakaraan. Sa gitna ng silid, isang gramopono ang umiikot at mula rito'y lumalabas ang lumang musika. Ngunit sa tabi nito, habang pinagmamasdan ko, ay biglang tumigil ang musika. Ang mga anino sa silid ay tila gumalaw at sa isang iglap, biglang may lumitaw na mga imahe, ang pamilyang matagal nang patay. "Nandito ka na." Isang boses ang bumulong mula sa likuran ko. Napalingon ako at nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng lumang damit. Ang kanyang mga matay puno ng kalungkutan. "Tulong," siya'y nagmakaawa. "Hindi kami makaalis."
Ang kanyang mga salita ay lumubog sa aking isip at biglang nagbago ang lahat. Ang mga tawanan na dati nakakatakot ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Sila'y hindi mga multo na nais manakot, kundi mga kaluluwang naipit sa pagitan ng dalawang mundo. At ako, sa di ko malamang dahilan, ang kanilang inaasahan upang makalaya. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, napansin ko ang isang lumang larawan sa ibabaw ng mesa. Isang larawan ng pamilyang nasa harap ko ngayon, kasama ang isang batang babae na tila pamilyar. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may koneksyon ako sa kanila. Sa likod ng larawan, may nakasulat na pangalan, ang aking pangalan. Nang bumalik ako sa realidad, ang mga kaluluwa ay nagsimulang maglaho, ngunit hindi pa tapos ang kanilang mensahe. Ang babaeng nagmakaawa ay muling nagsalita. May oras ka pa, ngunit hindi magtatagal. At sa pagbalik ng katahimikan, naiwan akong nag-iisa. Dala ang bigat ng kanilang lihim. Ang mga boses ay bumalik sa kanilang tahimik na pagbulong. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ko na ang kanilang nais. Ako'y bahagi ng kanilang kwento at sa isang paraan, ako'y isa sa kanila. Ngunit paano? Bakit? At ano ang dapat kong gawin? Ang mga tanong na ito'y bumabalot sa akin habang dahan-dahan akong bumalik sa aking kwarto. Ang dilim ay tila mas naging malalim at habang ako'y nakahiga sa aking kama, ang mga tawanan ay nagsimula na namang umalingaw-ngaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na takot ang nararamdaman ko. Sa halip isang matinding pangangailangan na tuklasin ang katotohanan. Ngunit bago pa man ako makahanap ng sagot, isang malakas na ingay ang pumukaw sa akin mula sa aking iniisip. Isang pinto ang bumukas, at mula rito'y may lumabas na anino. Nakatayo sa aking harapan, ang anino'y tumingin sa akin at nagsalita, "Ang oras ay nauubos na." At sa pagdilim ng aking paligid, alam kong ang kwento ay malapit ng magbago. Ngunit paano? At anong susunod na kabanata ang naghihintay sa akin?